Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hey, bakit? Nagatipadali ka kayo ng assembly para siraan ang dad ko! Lalo ka na, Annalyn! Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking munting channel. Narito na nga ang ating pagkatutukan at aabangan bukas, Huwebes, sa abot kamay na pangarap. Dito nga nagkakagulo na pati itong si Harry at itong si Annalyn ay naapektuhan dahil sa ginawa nga dito ni Carlos Benitez. At hindi naman naniniwala itong si Harry na sangkot daw ang kanyang ama sa nangyaring krimen dito nga kay Irene. Kahit umamin na itong lalaki na inutusan ni Carlos na siya daw ang nag-utos upang ipakrimit agad itong katawan ni Irene nang sa ganun ay walang ang makuhang ebidensya. At dito nga na alam na nga ni Annalyn na itong si Carlos ang gumawa noon kung bakit hindi daw ipinaalam sa mga kamag-anak ni Irene ang dapat na gagawin dito kay Irene. At dahil dito, mas tumitindi naman ang away dito ni Annalyn at Harry. Samantala, nagkasagutan din itong si Carlos at itong si Lynette dahil sa ginawa nito na ikinulong at itinali at nilagyan pa ng takip itong bibig ni Lynette nang sa ganoon ay hindi ito makasigaw at hindi nga daw hahayaan ni Carlos na makatakas itong si Lynette. Kaya agad na kinuha ni Lynette itong bubog na nabasag mula dito sa baso at pilit niyang tinatanggal itong kanyang tali at dito naman na nakita ni Lynette na may platong nakapatong sa lamisa na pinaglalagyan nga ng sandwich. At dito nga na nagalit ng husto itong si Carlos dahil sa tapang daw na ipinakita ni Lynette sa kanya. Saan daw ito humuhugot ng ganun ang katapang. At ibinalik ni Lynette ang tanong dito kay Carlos na hindi naman daw ganito si Carlos noon at wala daw itong binatbat. At nang sabihin nga ni Lynette dito kay Carlos, mas lalong nagalit ito. At dito na hinampas ni Lynette ng plato itong si Carlos at dali-dali nga lumabas. Subalit hindi pa nga nakarating sa labas, itong si Lynette ay agad naman naabutan ni Carlos. At dito na ibinalik sa kwarto kung saan ay ibinalik sa pagkakatali at binusalan ulit itong bibig ni Lynette nang sa ganoon ay hindi nga ito makasigaw at makahingi ng tulong. Samantala, inireport na nga dito ni Chang Susan ang ginawa ni Carlos dito kay Irene. At nagtawag naman itong sina RJ ng media upang mananawagan na kung sino man daw ang mga nakakilala dito kay Carlos ay ipagbigay alam at kung sino ang may tinatawagan nga ni Carlos ay dito naman na kontakin sila at ito ang hindi nagugustuhan ni Harry. Kaya naman, nagalit ito nang dumating sa stage na pulong-pulong nga ang mga ito at dito naman na pati itong si Annalyn ay sinisisi nga dito ni Harry na kung bakit ipinagkalat pa nila sa media at pinapawanted itong si Carlos nang sa ganon ay mahuli na nga ito. At ito ang hindi matanggap-tanggap dito ni Harry kaya mas lumala pa ang away dito kina Harry at Annalyn. At ipinagtataka naman dito ni Justin na kung bakit palagi na lang daw nasasangkot itong si Zoe sa mga kriminal. Katulad nga dito kay Moira at itong si Carlos at itong si Dax. Ano nga ba meron daw dito kay Zoe? At yun na nga, pinag-iinitan na naman na imbestigahan ni Justin itong si Zoe. At kinausap ng masinsina ni Zoe itong si Harry na ihanda daw ang kanyang sarili sa kanyang mga malalaman dahil yun pa ang kanilang inakala na inosente ay yun pa ang gagawa ng masama dahil yun ang kanyang na-experience dito nga sa kanyang ina. At nagawa na rin naman ni Zoe, ayun nga, ang itulak si Lolo Pepe sa bangin kaya yun ang dahilan kung bakit nasawi ito. At wala din na ipinagkaiba si Zoe dito kay Carlos kahit hindi raw na ito sinasadya. Gagawin ang lahat alang-alang sa mga minamahal niya, subalit makasarili naman itong si Carlos. Dahil pati itong si Lynette ay kanyang idinamay, kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan bukas dahil kung makakaligtas pa nga ba't makakawala itong si Lynette dito sa mga kamay ni Carlos
at kung mahahanap rin ng mga pulis kung saan nagtatago itong si Carlos Benitez. Yan po aking karagdagan latest update at maraming pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, bye-bye!